Ma, magpahinga na lang muna po kayo. Dadaling ka namin sa ospital. Pahinga muna po kayo. Nakakuha na ako ng sweldo mula sa pag-ani. Ito. Huwag na. Okay na ako. Ilaan na lang natin ang pera sa pagkain. At mas gusto ko, mapacheck up natin ang mga anak natin sa doktor. Kaya ko sa sarili ko. Ang 5 sa 8 kapatid ni Jeric ay PWD o Persons with Disability. Ang isa ay hindi makakita ng maayos, habang ang 4 naman ay hindi nakakalakad at nakakapagsalita. Sa kasamaang palad, hanggang ngayon, hindi pa rin alam ng mag-asawa kung ano talaga ang kondisyon ng kanilang mga anak. Ang 2 taong gulang na si Lilia, bunso ng pamilya, ay normal naman. Subalit hindi maialis ang pangamba sa mga magulang na baka magaya rin siya sa iba niyang kapatid. Kaya yan ang matinding panalangin ngayon ng mag-asawa. Sa pamamagitan ni Junrey, nakilala ang pamilya Siosan sa social media. Kumusta? Sa hindi pa po nakakaalam tungkol sa kwento ng kanilang buhay at sa mga bago nating mga followers, ito po ang kabuuang istorya ng kanilang buhay. Sila po ay tubong Mindanao mula sa probinsya ng Zamboanga del Sur sa lungsod ng Mulabe, Barangay Sudlon, Purok, Domingo. Dapat nating suportahan kagaya nila kasi nakakaawa talaga ang kalagayan bilang isang pamilya. Nakausap ko sa isang video call sina Jeric, Marilyn at Samuel. Dito mas nalaman ko ang lagay ng kanilang pamilya at kanilang mga saloobin. Ano naman ho yung reaksyon at sinasabi ng mga tao? Ningot ako mga silingan, luya kay nimo no nga nagaan tusok ka upat sila ka buo. Ko dawato na nako kay naa naman sila. Ganun ko. Dili tinuod nga na maligno ang akong anak. Side sa ako ang mama, aningan na sa kaliwat nga nitabo sa akong mga anak. Naabot sa akong kinabuhi kay mo may akong palad. Dawat akong gidawat. Ibig sabihin po, mula nang ipinanganak sila, hindi pa sila nagpapacheck up? Wala gi sila nagpa-check up. Ma'am, kinahanglan nagiguno og kwarta ka naging kuan gid ang ilang lawas kung sa gid ilang diferensya. Muna nga ang gihatag mapalit vitamins raman. Mo kanina kulang ko no sa vitamins. Muna nga ang check up wala gyud. Kapag wala ang mga ama't ina, si Jeric ang tumatayong magulang sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. Bukod sa pagtulong sa gawaing bahay, maingat din niyang inaalagaan ang 4 na kapatid. Salve, sige katawa, tas kung tagaan mo makaon, mo dawat siya, tas makaon po siya. Layan, sige lag lingkod, dili sa kakuan, tindog, si Blandot po, sige lag higda, di po kabulong tindog or mo lingkod. Si Jimmer, nakatindi naman siya, pero hindi siya nagsasalita. Napakahirap po ng sitwasyon nyo. Yung 3 sa 8 yung anak sa awa ng Diyos ay normal. Pero si Jeric daw, Na pinakamatanda sa kanila, ay nahihirapan pong tanggapin yung kalagayan ng mga kapatid niya. Totoo ba ito? Muna nga nakatubag sa king ato pero maulaw mo gud siya sa mga silingan ug sa iyang mga classmate. Basin na siya giyaga-yagaan siya. Bata pa mo siya, wala pa kay siya nakatugad siyang kinabuhi sa kasing-kasing nga nasakitan siya mga magsuon ning anak kay linghod pa siya utok. Pero ako, kami ginikanan sakitan mi. Gumikan nga kami ginikanan sa pag-antos na mo, pagpakita na mo sa matag adlaw sa mga kaon. Jeric, kamusta ka naman sa school? May mga nambubuli ba sa'yo?
Wala. So, wala mo kabalo akong barkada na ingana akong magulang. Ano bang mga pangarap mo para sa mga kapatid mo? Mas wilaw tarong, wala mo patabang sa akong mga tingganan o sa akong magulang na PWD. Patabang nila para taga-agwarta o may bugas o maayo pang lawas sa akong mga papa o mama na makabalos ko sila ha. Na makatrabaho ko.